It's 8:55 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Welcome po sa Current PH TV. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako si Roy Cabonegro. Okay, kahit na gabing-gabi na ho at kahit na medyo pagod na, pagod na ho kami kasi mga lolo kami. Lalo na si Roy. Hindi po kami umuwi dahil binabantayan po namin, tinitignan po namin yung mga kaganapan sa ating bansa ngayon. For you. No, ito po yung service po namin. Isang sakripisyo pero it's worth it dahil gusto naming mapaalam sa lahat ng ating mga kababayan kung ano yung mga tunay na nangyayari. Hindi ko kami pro-Duterte dito, hindi rin na kami pro-Marcos. Kami po ay pro-Pilipino. No? Pro-Pilipino. Pro-God, pro-country, at pro-family. No? Kaya nga ho, pag nakita niyo yung Current PH, ang aming slogan ay purihin ang tama, iwaksi ang mali. Di ba? Okay. Tama yun. So, pag-una-una namin discussion, yung nagaganap po dyan sa EDSA Shine. Kami po ay naaawa sa ating mga kababayan sapagkat every may political crisis, sino ang nakikita ho yung nagrarally? Siyempre ang mahihirap, no? Sila ang madalas na sumasama. Later na lang sumasama ang mga middle class. Correct. Oo. Kapag yung middle class sa tingin nila ay may moral grounding itong kanilang pagsasama. Nakita mo na sa EDSA 1 yan at sa EDSA 2. Yung sa EDSA 1, kaya nagpunta yung mga tao doon dahil sa tingin nila, yung sila Enrile, sila Sir Greg Honasan, etc. ay nalalagay sa peligro at yung posibilidad po sapagkat armado sila at armado rin ang McCoy at that time. Kaya yung posibilidad doon na magkaroon ng giyera sibil ay naroon. That's right. Kaya para maiwasan ang pagdanak ng dugo, sapagkat alam din nila na si Enrile bilang Defense Secretary o Defense Minister ni McCoy ay may kakayahan din na lumaban. Kaya anong ginawa ko natin noon? Ako, maliit pa ako noon. Baby pa ako. Ewan ko si Roy nung time. Grade 6 po ako noon. Grade 6. Grade 6. Oo. Talaga, grade 6 ka. Oo, grade 6 ako noon. Oo. Stranded kami dyan sa EDSA. Ako naalala ko yun kasi nakita ko sa TV. Di ba? Ako na-stranded ako dyan sa sasakyan ng PLDT. Dahil yung kapatid ko ay PLDT. Noong time na yun. At nagtatrabaho sa PLDT. Nasa manhole siya. Aminin ko sa inyo. Naabutan ng EDSA. Opo. Yung aming pamilya ay nawatak dahil dyan. No? Sapagkat yung aking lola, 10 ng mga kamag-anak ko, ay pro-Marcos. Ay, maraming ganyang mga pamilya, ha? Na nagkawatak-watak. At maaaring mangyari uli sa kasalukuyang panahon dahil nahati tayo. Hindi ako nagtataka kasi baka ngayon may nangyayari na nga ho yan, Karoy. Baka. That's right. Diba? Ako, at that time, nung maliit pa ako, inahangaan ko rin yan yung dating presidente. Sapagkat, alam nyo, siyempre, nung kami, nung mga martial law babies, ika nga, lumaki kami na nanonood sa mga television na dadalawa, RPN 9 at GMA Channel 7. At kapag nag-i-speech si McCoy, hangang-hanga ka eh. Di ba? Ganda ng boses. Kami rin yung panahon na pinatikim ng konti ng ano nga yung yun? Yung cartoon na yun na pinatikim ng konti tapos pinigilan. Voltes 5. Mazinger C, pati Voltes 5. Mazinger C, kasi may mga tema ng demokrasya at saka pag-aalsa. Aba, inalis. Pati ba naman yun, di ba? Yan, naalala ko namin yun. Tapos ginawa pang parang sinasabi, bawal panoorin si Mazinger C dahil bastos daw. Tama yan. Hindi ba? Ginawa ng issue yun eh. Si mga censorship, no? Mga censorship. Kasi sino ba yung niya, yung kapartner niyang robot na babae? Nakalimutan ko yung pangalan. Nakalimutan ko na rin. Basta. Pero ang kanyang arsenal, kasi yung missile niya nanggagaling sa dede. Kaya nga. Di ba? Kaya ginamit yun eh. Na, wag mong panoorin yung Mazinger C. Channel 7 ho yan, tapos Channel 9. And then dumating yung ibang mga anime ng But anyway, hindi anime yung pinag-uusapan natin dito.
Sabi ko namin, yung mga tao at that time, kaya pumunta ng EDSA dahil ayaw nila ng civil war. That's right. Dahil yung pinipigilan nila. Actually, anti-war yun. Anti-war effort yun eh. Correct. It's an anti-war effort. Ayaw nilang magwatak-watak ang bansa. At naging effective. Kaya nga hindi nauwi sa bagsakan ng bomba, barilan mula ng mga pagbabaril ng mga Marines, o di kaya hindi nauwi tulad nung nangyari sa China, nasasagasaan ka na lang ng tangke, walang ganyang nangyari sa atin. Correct. Nung EDSA 2 naman kaya naman din lumabas ang taong bayan doon. Kasi nga, pinagkait yung katotohanan. Gusto natin malaman kung si Joseph Estrada talaga yung nakapirma doon as Pidal eh. Ang problema, nagkaroon ng drama doon mismo sa impeachment hearing doon sa Senate. May ayaw pa bukas yung In fact, nataalala ko noon may umiyak pa eh. Si Loren umiyak. Kitang-kita sa TV, nung panahon na umiyak si Loren, at that time, si Loren po ay parang darling of the crowd yun eh. In fact, isa yun sa mga parang kino-contemplate na kumandidato bilang Pangulo. That's right. Tapos makikita mo siya umiiyak, nandun si Franklin De Leon, di ba? At parang si Davide bilang Chief Justice at that time at taga-preside nung impeachment hearing, yun pa, nakita mo pa na parang disappointed. So nakita ko yun ang buo sa ABS-CBN at sa GMA Channel 7, kaya nagdagsaan ngayon yung mga tao sa kalsada. No? So, katotohanan naman yun. Ngayon, itong pangatlo, after that, yung kay ERAP, yan po ay naging magulo. Sapagkat inatake ng mga remaining Rembrandts ng Estrada, mga Estrada supporter. Kasi si dating Pangulo Estrada po, malakas po yan sa Tondo. Kasi kiniklaim niya na siya ay taga-Tondo. Well, in fact, hindi naman siya taga-Tondo. Taga-Santa Mesa siya. Although Manileño siya, Santa Mesa. Sa movie lang yan, sa movie. Sa movie lang, oo. Kasi di ba may movie sila ng FPJ. Di ba? Na yung sa Tondo nga. At Asyong Salonga siya. Si Asyong Salonga, dito po sa Tondo yun. Ngayon, ang nangyayari naman ngayon, yung nagaganap po dyan sa EDSA, napakaliit na grupo. Pero nakakaawa po. Kami po inaawa sa kanila. Sapagkat, alam mo ba, Roy, ang kanilang gustong mangyari ay magkaroon ng military intervention. Baka hindi nila na-realize na ang unang-unang magiging biktima kapag nagkaroon ng military intervention, kayo pong mga nandyan. Kasi tiwala sila siguro na kapag nagkaroon ng military intervention, baka yung military na kasapakat ng Vice Presidente Sara Duterte. Di ba po? Baka yun. Kaya tuwa sila kasi si Sara Duterte. Pero kung magkaroon talaga ng tunay na military intervention, ano ang mangyayari kay Vice Presidente Sara Duterte at Presidente Macoy? Yan ang talakayin natin ngayon. No? Very brief lang para hindi masyadong umaba itong talakayin natin. Unang-una po, kapag ang military po ay nag-intervene, ibig bagang sabihin yan, sila po ay magkakaroon ng tinatawag na withdrawal of support na parang hakalin tulad yan doon sa naganap ng EDSA 2 na naiwasan yung armed confrontation. Ang nangyari, si General Angelo Reyes, pati yung Defense Secretary natin dati, napahimumok na sumama na lang dito sa growing. Sa isang room, nandun lahat ng mga generals, or at least most of them, generals ng police tsaka AFP. Nag-meeting ho yan sa Corinthians. Nag-meeting ho yan sa isang bahay diyan sa bago yun sa Blue Ridge muna, diyan sa White Lakes. At nauwi sa Corinthians yung kanilang nag-solve doon, no? So iniwasan nila sa pamamagitan ng withdrawal of support yung nakaambag na posibleng mag-clash yung mga sundalo na ayaw kay ERAP at yung sundalohan naman ni ERAP. Kasi meron ng perception na si ERAP malakas sa military at sa pulis.
Okay. Ganito rin yung kinakaharap natin ngayon. Sapagkat aminado sa isang interview po si dating Senador Antonio Trillanes, na alam niyo naman dating nag-alsa rin nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, meron pa mga natitirang mga sympathizer ang Duterte sa loob ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP. So, kaya nga sabi niya, wag baliwalain ng pamahalaan. No? So, ang tanong, okay, kung magmomobiliza ba itong mga military elements na simpatetiko sa Duterte, may posibilidad doon na magkaroon ng gulo? Ang answer, yes. Kasi, siyempre, magiging tungkulin ng Armed Forces of the Philippines na sawatain itong ganyang threat. Kasi banta na yun, rebellion na yun eh. Di ba? So, constitutionally, pwede na silang umalis sa kanilang barracks at makihamok ika nga. So, kung mangyayari yan, marami makukulong, marami masasaktan, at kayo pong nandyan, siguradong sigurado, mahuhuli kayo, at nakakaawa naman wala kayong pampiyansa, makukulong kayo. Okay. Paano kung hindi ganon, Roy? Halimbawa lang, talagang nag-visit na itong military elite at sabihin nila, hindi, masyadong magulo itong dalawang pamilya na ito. Tayo na lang mamuno, mag-take over tayo, 3 years, no? Wag na muna mag-election ngayong 2025, take over government up to 2028. Anong posibleng pwedeng mangyari? Very brief lang wag masyadong mahaba na tayo. Well, syempre sa ganyang kalagayan, kung titingnan mo yung mga ehemplo sa ibang bansa, no, na kung saan may similar din na ginawa, ay ang unang-unang gagawin yan, magtatayo ng isang anong tawag dyan, yung isang gobyerno, isang bagong gobyerno na representante din ng iba-ibang interes sa lipunan. So magkakaroon ng holdover government habang magta-transition. Now, yung transition na mangyayari, depende kasi baka babaguhin nila ng konstitusyon, baka baguhin nila yung forma ng gobyerno, or baka ihahanda lang nila for a transitional process ng bagong eleksyon. Or, posible rin na hindi nila gagalawin masyado, susundin lang nila ang line of yung succession. Kung maalis ang presidente at ang vice-presidente, syempre, ang kasunod sa ating line of succession ay ang Senate President. So ito sa mga senaryo na maaaring mangyari dyan, ano't ano pa man, syempre, fundamental change ang mangyayari dyan, systemic, hindi lang pagpapaalis ng mga tao. I don't think a unified AFP will take risk sa ganito na ang gagawin lang ay pang-palliative o yung mga liliit na changes. Palagay ko, many of them will take this as an opportunity para magkaroon ng substantive changes, systemic changes. Kaya asahan nyo po, hindi lang ito simpleng pag-aalis ng ilang mga tao. Kung talagang ang mangyari ay lahat sila, karami sa kanila, ay mayamot na dito sa dalawang pamilya na ito, nagbabangayan na pareho namang kaliwat kanan, parehong may mga alleged talaga na mga serious na accusation at dapat harapin ito sa isang court of law, in different types of courts of law. There is a very big possibility that the military in a holdover capacity will allow this to happen. So not necessarily nababaguhin nila lahat. They might leave some of the processes intact tulad ng sa ating judiciary. At sabi ko nga kanina, may ICC pa na dimension. Tapos itong mga ginawa ni Vice President ngayon, actionable ito by actions of court. Kasi sabi ng interpretasyon ng ating gobyerno ngayon ay may mga alleged criminal act na nagawa. So there is a very big possibility, Ricky, na talagang ipapacilitate ito ng holdover government. At sana, itong holdover government na ito ay hindi masyadong napakahaba din. Enough lang para mabalik siya sa... Paano yung enough? Para sa'yo, ano yung enough? Well, kung ako po ang tatanungin ninyo, kailangan ibalik yung tiwala kasi sa gobyerno, no? So kung nakikitaan natin na ang dami-dami ng excesses sa sa graft and corruption, alleged graft and corruption,
kung magkakaroon po tayo ng ganito, ay tatanggalin yung mga excesses na yan. Kaya kaliwat kanan ng mga proseso ng pagkakaso yan, mga paghahanap ng katotohanan, mga komisyon at iba pang mekanismo sa paghahanap talaga ng katotohanan, investigasyon, pagpa-file ng case, at desisyon ng korte kung ano talaga magiging judgment. Tanong ko sa iyo, ganito, simple lang. Wag natin pahabain masyado yung answer natin. Ang AFP ba capable of doing what you just said? Alone, hindi. They will have to work with other parts of society. Kaya hindi nila ito magagawa ng sila lamang. They will have to allow space for others in that holdover government kung sakali man na magkakaroon. Ako ang tingin ko unang-unang lang mape-face diyan na problema, legitimacy. That's right. Kasi at this point, yung condition ngayon, kahit na may mga rally-rally pa yan, is not sufficient to actually call for a military takeover. It's not sufficient. It's not a condition, a revolutionary condition. It's not. Second, yung presidente, it's not under trial. It is the vice president who is on trial. Di ba? So, ganon. Ngayon, kung halimbawa magte-take over ka at ia-oust mo yung presidenteng ito, on what grounds? Wala pang ground eh. Walang ground. Yung grounds na yan, Ricky, pag ito ay kanilang pinursu pa further, yung dalawang nagbabanggaang pamilya, siyempre maglalabasan niya ng kanya-kanyang mga pruweba. Hindi, yung problema, hindi nga pwede yun. Kasi hindi nga pwede yun. Kasi it will affect yung legitimacy nga. Yung legitimacy nung kanilang gagawing takeover. Yung mismong gobyerno, it will not be legitimate in the eyes of the public and in the eyes of the international community. That's right. It will be interpreted as a naked grab of power. That's right. Kasi wala naman, may impeachment case ba kay Presidente Marcos? Wala naman. Meron bang mga sinasabi na, nagbenta ng gold, etc., etc., o ganito? These are all allegations na wala naman. Although yung sa gold talaga nagbenta, pero may dyan rational yung Bangko Sentral dyan eh. May rational dyan ng PhilHealth, may rational ng SSS, may nagsampan ba ng kaso kay Presidente Marcos Jr. Wala naman. So, ibig sabihin, kung halimbawa, move lang sila ngayon, definitely, it will be for the benefit of the Vice President na doesn't enjoy the trust and confidence of majority of the Filipinos. Right now, sira rin siya. Sira rin. So, the best possible. Tandaan ninyo, itong action ng mga Duterte is an action of shortcut. It's another shortcut process. Hindi sila makaantay sa proseso, shortcut na naman. Yun nga. Kumbaga naisabi na natin yan yung mga nakaraang episodes eh. Ang gustong malaman ng taong bayan ngayon, bakit sa tingin natin, a military takeover will be the worst thing that will happen to us. It's not the best thing. Kasi, even though I prefer a much stronger government, ang nakakita ko ngayon is tatahakin talaga natin ng gulo. Why? I-oust mo si McCoy at ipalit mo si Sara, imposibleng yung mga supporter naman ni McCoy ang di mag-alsa. That's right. At definitely, it will be a bigger force. Baka hindi yan umubra agad-agad. Di ba? Ngayon, ang problema dyan, kapag military in favor of the Duterte ang manguna at maging mag-lead dito sa takeover na to, anong unang-una nilang gagawin? They will eliminate all opposition because they will think of them as counter-revolutionary. Therefore, papatayin ng media, papatayin ng civil society, yung mga urban poor elements na mag-aalsa yan kasi mawawalan ng mga karapatan, etc., etc., they will all be eliminated. Magkakaroon ulit yan yung mga tinatawag na zona-zona doon sa mga barangay. No? Maghuhuli yan ng mga criminal elements. Maghuhuli yan ng hindi criminal elements. Basta na nakita lang nila na ito ay anti-government
Huhulihin na yan. Ganun ang mangyayari dyan. Gulo. So, kung isang benevolent military group ang magte-take over naman, they will eliminate both. They will eliminate both Marcos at Duterte. Ngayon, ang problema dyan, saan nila pupunta yung mga yan? Will they kill them? Will they incarcerate them? Paano? Ikatlo, hindi naman basta-basta mga Duterte at mga Marcos. May mga kasapakat din yan na mga mayayamang mga pamilya at mga negosyante. Magkakaroon ng anxiety. So, saan pupunta itong mga negosyanteng ito? Ano mangyayari sa kanila? Definitely, if they will be branded as pro-Marcos o pro-Duterte, they will also be tagged as counter-revolutionary. So, that's right. Ikukulong din sila. Ngayon, wag niyong sabihin na walang uusbong na kilusan laban sa isang diktatorial na military-led regime. Meron. Manggagaling o mabubuhay ulit yung mga insurgent groups sa mga probinsya. Sa Mindanao, sa palagay nyo, hindi mabubuhay dyan. Sa Visayas, sa Luzon. So yung babalik tayo dun sa sakit na dati nating pilit na sinosolve these past 30 years. Babalik tayo sa tinatawag na Stone Age. No, yan po mga kababayan ang maging epekto niyan. Hindi po basta-basta yung sinasabi ngayon, hindi, military, kailangan ayun natin. Mga kababayan, kapag ka ang military na po ang nagpunta dyan, hindi po natin tiyak kung ano posibleng pwedeng mangyari. Kasi pwedeng sila na ang maging makapangyarihan. Kapag sila na ang maging kapangyarihan, ang alam ho nila ay kinakailangan i-assert nila yung sarili nila sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng dahas. At ang dadahasin niya ay mga mamamayan, tayo. Tayo mismo. Oo. Ngayon, I'm sure may mga supporter din yan sa civilian sector. Pero it not be as big and as large as citizens who will be anxiety enough. Ibig sabihin, they will feel very, very fearful of what will happen. Therefore, they will militate. So yung pag-rise ng militancy, nandyan yan. Okay, so yun po mga kababayan, ang tingin namin, no? At halinawa, sabihin na natin talagang corrupt din ito, pero dapat may prosesong daanan. Kung halimbawa, military takeover man, immediately after they assume power, they have to turn it over to a civilian leadership. That's right. Not acceptable. Kasi kapag civilian leadership yan na not acceptable, halimbawa, nagkudita kayo ngayon, nag-military takeover kayo, ipinunta mo ngayon sa vice-presidente, it's not acceptable. It will be resisted and resisted through civil war. So, nandun ho yan. O, yun ang analysis po namin dyan, Karoy. Ikaw, as parting shot. Well, ako, tingin ko, Ricky, since may nakaambang na mga kaso, both sa presidente, saka ex-president, saka vice president, kasalukuyang vice president, itutuloy yan. Ngayon, kung may mga magkakaso sa kasalukuyang presidente at mag-create yung ganyang demand ng mamamayan, ngayon na nila gawin. Kasi sigurado ako, in a holdover government ng led by the military, ipupurso nila yan. At para hindi tayo magulo, a truth commission, para malaman, no, imbestigahan talaga, at kung sino man ang kailangan kasuhan, mananatili yung ating mga sistemang judiciary. Palagay ko, natuto na rin ang AFP, ang military o segments of the military, na hindi basta-basta guluhin ang ating sistema kasi lahat tayo talo-talo. Palagay ko, i-maintain nila yan. At palagay ko, hindi sila basta-basta carelessly ay maglalagay dyan ng bagong tao or sila mismo, lalo na yung ganon. Palagay ko, isusundin nila yung rules of natin, succession, no? At meron naman tayong rules of succession at may parating din tayong election para sa the rest of the transition. So this is something na
could be doable in a very short period of time kung talagang gugustuhin nila, kung ganun talaga benevolent, no? In a way, benevolent na segment nitong armed forces. Gayunpaman, ang tingin ko din, kung wala namang ganitong mga conditions na mangyari, ay palagay ko karamihan sa kanila ni hindi maglalakas loob na pasukin yung ganito. Dahil why would they? Dapat nga labas sila sa politics, di ba? Yan ang role ng ay hindi po pumasok sa politics, kundi protektahan tayo. And there are only 4 conditions by which they can intervene na kailangan tawagin pa sila, hindi automatic on their own, natawagin sila ng civilian government in authority. So hanggat hindi po nai-erode yung authority na yan, at hindi po tayo nagkakaroon ng mga factors na yan tulad ng rebellion, tulad ng lawlessness na talagang massive, tulad ng invasion, ay wala po talagang dahilan para sila po ay makialam sa ating politics. Tandaan po natin yan, no? Huwag nating i-create ang mga conditions na wala naman talaga. Kasi kung kino-create po natin, hindi po totoo yan. Yan ay atin lang pong kine-create for the sake na yung gusto nating ma-achieve. At delikado po yan kung hindi po talaga yan makatotohanan. Kaya kami po naninindigan sa makatotohanan. Kasama nyo kami kung totoo yan. Pero sa ganang amin, sa ngayon, mukhang marami dito ang hindi makatotohanan. Kaya nakakatakot po, no? Wag ho nating guluhin ang ating AFP na dapat gumagawa lamang ng kanilang tamang papel. Tayo din po may kanya-kanyang papel at dapat po natin ito gampanan. Mabuhay ka, Karoy. Yan po mga kababayan ang analysis namin. At halinawa ay manalangin ho tayo na wag mangyari yung gulo, mahimik, yung lahat. At harapin ng mga may kaso, yung talaga mga korap, yung kanilang mga kaso. No? Wag, do not, kumaga, respect the law, respect the authority, respect the Constitution. Because iyan lang po ang Constitution natin at ang mga batas. Yan po ay ginawa para magkaroon tayo ng order. Dahil kung wala tayong order, hindi ho gagana ang ekonomiya, hindi ho tayo makikinabang sa tinatawag nga ng Constitution na blessings of democracy. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat.